Tapos na tayo, Elena. Ang basura, sa labas inilalagay, hindi sa loob ng mansion. Isang sampal ng katotohanan. Habang si Elena ay nagluluto ng paboritong tinola ni Gabriel, isang pirasong papel ang nagtapos sa 7 taon niyang pagtitiis. Nakangisi si Sofia, hawak ang tiyan, tila nanunukso sa kanyang pagkabigo. Ngunit sa likod ng bilyong halaga ng pait, may isang lihim na hawak si Elena. Ang akala nilang katapusan niya ay simula lamang ng isang mas matinding pagbangon. Sino nga ba ang tunay na talunan? Ang babaeng iniwan o ang lalaking itinapon, ang tanging kayamanan na nagligtas sa kanya? Tapos na tayo, Elena. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo dahil hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa mo kay Sofia at sa anak ko. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at umalis ka na sa pamamahay na ito bago ko pa makalimutang naging asawa kita. Ang boses ni Gabriel ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng pagkamuhi. Ang mga papel ng divorce ay lumapag sa gitna ng hapagkainan. Tumalsik ang mainit na sabaw ng tinola sa puting telang takip ng mesa. Saktong-sakto sa tapat ng inihaing pagkain ni Elena. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang sandok. Kanina lamang ay abala siya sa pagbabalat ng papaya at paghiwa ng luya. Tinitiyak na ang bawat sahog ay perpekto para sa hapunan ng asawa. 7 taon. 7 taon niyang isinantabi ang sariling pangarap bilang isang dalubhasa sa pagbubuo ng mga antigong kagamitan para lamang maging isang ulirang asawa. Tiniis niya ang lamig ng pakikitungo ni Gabriel, ang pangungutya ng mga kamag-anak nito, at ang pagod ng pag-aalaga sa mansyon na ito na kailanman ay hindi niya naramdamang kanya. Naramdaman niya ang hapdi ng tilamsik ng mainit na sabaw sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang kirot na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi siya kumibo. Hindi siya sumigaw. Nanatili siyang nakatitig sa umuusok pang mangkok ng tinola na niluto niya ng may buong pagmamahal, habang ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsisimula ng manabo sa kanyang mga mata. Ano pang hinihintay mo? Nagbibingi-bingihan ka na naman ba? Muling bulyaw ni Gabriel. Sa likuran nito, dahan-dahang lumitaw si Sofia. Nakasuot ito ng mamahaling sutlang pantulog. Ang isang kamay ay nakaalalay sa kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ang isang napakahalagang kayamanan. Gabriel, dahan-dahan naman. Baka ma-stress ang baby natin sa ingay. Malambing na wika ni Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elena nang may halong tagumpay at pang-uuyam. Elena, tanggapin mo na ang katotohanan. Sabi ng doktor, maseselan ang pagbubuntis ko. Hindi makabubuti sa amin kung may isang taong mamamatay tao ang nananatili sa iisang bubong. Hindi ka ba naaawa sa bata? O sadyang wala ka talagang puso? Ang bawat salita ni Sofia ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi niya kailanman nagawang manakit ng kapwa, lalo na ang itulak si Sofia sa hagdan. Ngunit alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, ang lalaking nasa harap niya ay matagal nang nabulag ng kasinungalingan. Nanuyo ang lalamunan ni Elena. Ang mga kamay niyang sanay, humawak ng dahan-dahan sa mga marupok na florera at antigong kasangkapan ay nanginginig na ngayon. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa kanyang katapatan na ngayon ay tila isang tanikalang nagpapasakit sa kanyang daliri. Sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing ipinagpuyat niya sa pag-aalaga kay Gabriel nung may sakit ito, at ang pagbayad niya sa mga utang ng pamilya nito ng lihim ay tila nawalan ng saysay. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri habang nakatingin sa asawa. Kahit kailan, napakatahimik mo. Iyan ang nakakairita sa'yo. Walang buhay, walang silbi,
Ang tanging nagawa mo lang ay ang sakta ng taong mahal ko. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Elena habang nakatitig sa divorce papers. Dinampot niya ang bolpen na nasa tabi ng mga papel. Ang bawat bantas ng kanyang pirma ay parang pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Nang matapos, iniangat niya ang kanyang paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Gabriel. Walang galit, kundi isang malalim na pagod na tila abot hanggang sa kanyang buto. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang tunog ng bawat patak sa bubungan ay tila ba sumasabay sa dahan-dahang pagkadurog ng kanyang mundo. Tapos na tayo, Gabriel, bulong ni Elena. Ang boses niya ay halos hindi marinig, ngunit punong-puno ng bigat. Ibinibigay ko na sa iyo ang kalayaang hinihingi mo, at ibinibigay ko na rin kay Sofia ang lahat ng akala niya ay kailangan niya sa bahay na ito. Tumalikod si Elena at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Hindi na nilingon ang kanyang nilutong pagkain, ang kanyang mga gamit, o ang lalaking inalayan niya ng kanyang buong buhay. Habang humahakbang siya palabas ng mansion patungo sa dilim ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang kabayaran sa lahat ng pananahimik at pagtitiis? At sa kanyang pag-alis na walang dala, paano niya muling bubuuin ang sarili niyang buhay kung ang bawat piraso nito ay naiwan na sa kamay ng mga taong bumasag nito? Malamig ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Elena. Tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa bigat ng kanyang bawat hakbang. Bit-bit ang isang maliit na maleta at ang basang sobre na naglalaman ng kanyang kalayaan. Tumayo siya sa harap ng malaking gate ng mansion ng mga Ko. Ang dating tahanan na itinuring niyang kanlungan ay tila naging isang malaking libingan ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanunuyong mata, may isang misyong kailangang tapusin. Hindi siya sumakay ng taxi patungo sa isang hotel. Sa halip, tinahak niya ang madidilim na eskinita ng Binondo hanggang sa marating niya ang isang abandonadong bodega. Doon, sa gitna ng amoy ng luma at nabubulok na kahoy, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakaluhod, duguan ng mukha, at pilit na nagmamakaawa sa tatlong lalaking may hawak na bakal. Sabi ko sa inyo, babayaran ko kayo. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Sigaw ni Jojo, ang nakababatang kapatid ni Gabriel. 1 linggo? 1 buwan na kaming naghihintay, Jojo. Kung hindi mo maibibigay ang bilyong utang mo sa sugal, ang buhay mo ang magiging pambayad. Banta ng isang lalaki sabay angat ng bakal na hawak nito. Bago pa man tumama ang bakal sa katawan ng lalaki, humakbang si Elena palabas ng dilim. Tigil. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may awtoridad na nagpapatigil sa lahat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang likuran. Lumilikha ng isang malungkot na himig sa gitna ng tensyon. Gulat na napatingin si Jojo sa kanyang hipag. Ate Elena? Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sinagot ni Elena. Sa halip kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa pinuno ng mga lalaki. Narito ang 15 bilyong piso. Bayad na ang lahat ng utang ni Jojo. Kunin niyo ang pera at huwag niyo na siyang muling lalapitan o ang pamilya niya. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki nang makita ang halaga sa tsekeng binuhat ng bangko ng mga show. Pagkatapos magpalitan ng makahulugang tingin, mabilis silang lumisan, iniwan ang katahimikan at ang humihikbing si Jojo sa sahig. Ate, bakit? Tanong ni Jojo habang pilit na tumatayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya at pagkalito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Kuya sa'yo, pagkatapos kanyang ipahiya at palayasin para kay Sofia, bakit mo pa ako iniligtas? Pera mo yon, ate. Iyon na lang ang natira sa'yo. Lumapit si Elena at dahan-dahang pinunasan ng dugo sa noo nang kayang bayaw gamit ang isang malinis na panyo. Dahil pamilya pa rin kayo, Jojo.
Ang utang na loob ko sa inyong pamilya noong namatay ang mga magulang ko ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Huwag mong sasabihin kay Gabriel ang tungkol dito. Hayaan mong isipin niyang wala na akong halaga. Ipanata mo sa akin, Jojo. Iniwan ni Elena ang umiiyak na si Jojo at muling naglakad patungo sa kalsada. Ang bawat hakbang niya ay tila mas gumaan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Narating niya ang isang maliit at lumang tindahan sa dulo ng kalsada. Ang song ni Mang Isko, ang tanging tao na nakakaalam ng kanyang tunay na kakayahan. Ang amoy ng barnis at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na samyo na nagbalik ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Doon, sa gitna ng mga sirang antigong kagamitan, naupo si Elena. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig, ay dahan-dahang humawak sa isang basag na plorera. Babalik ka rin sa dating ganda, tulad ko. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang bawat bitak ng seramika. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay parang mga basag na bahagi ng isang sining na kailangang buuing muli. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Paano kung malaman ni Gabriel ang sakripisyong ginawa niya? At sino nga ba ang tunay na may utang sa kung sino? Habang ang gabi ay lumalalim, isang hindi kilalang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng siyong. Ang ilaw nito ay tumatama sa bintana kung saan naroon si Elena. Sino ang nagmamasid sa kanya sa gitna ng hating gabi? At ano ang kinalaman ng taong ito sa mga lihim na pilit itinatago ni Sofia at Tito Mateo? Ang dating mansyon ng mga Ko, na dati ay puno ng amoy ng sariwang sampagita at bagong luto na pagkain, ngayon ay naging isang malamig na palasyo ng kayabangan. Wala pang isang linggo mula nang umalis si Elena. Tila binura na ni Sofia ang bawat bakas ng kanyang pagkatao sa bawat sulok ng bahay. Ang mga antigong basing paborito ni Elena ay ipinalitan ng mga modernong dekorasyong kulay ginto na sumisigaw ng karangyaan ngunit kulang sa kaluluwa. Itapon niyo na ang lahat ng yan. Ayaw kong makakita ng kahit anong basura na magpapaalala sa akin sa babaeng yon. Utos ni Sofia sa mga katulong habang nakaupo sa gitna ng sala, tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kapangyarihan. Sa isang sulok, nakaupo si Lola Rosa, ang lola ni Gabriel. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan ay puno ng kalungkutan habang pinapanood ang pagtatapon sa mga gamit ni Elena. Si Elena ang tanging nag-aalaga sa kanya ng may tunay na pagmamahal, tinitiyak na ang kanyang mga gamot ay nasa oras at ang kanyang pagkain ay malambot. Sofia, iha, huwag naman ganyan. Maraming alaala ang mga gamit na yan. Mahinang pakiusap ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon si Sofia at tinitigan ng matanda ng may halong pagkadiri. Lola Rosa, bago na ang panahon ngayon. Wala na rito ang paborito ninyong martir na manugang. Kaya kung ayaw ninyong pati kayo ay itapon ko sa labas, manahimik na lang kayo. Masyadong maingay ang bibig ninyo para sa isang taong umaasa lang sa amin. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa matanda. Napayuko na lamang si Lola Rosa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Eksaktong pagbaba ni Gabriel mula sa itaas, ang kanyang mukha ay halatang pagod at may malalim na iniisip. Anong nangyayari rito? Bakit ang gulo ng sala? Tanong niya. Ang kanyang paningin ay dumapo sa mga kahon-kahong gamit na ilalabas na ng mga katulong. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Ang matatalim niyang mata ay biglang naging maamo at tila punong-puno ng pagmamahal. Oh, Gabriel, sweetheart, I'm just making our home more comfortable. Sabi kasi ng doktor, kailangan ng positive environment para sa baby.
Ang dami kasing kalat at lumang gamit dito na nakaka-stress tingnan. Lumapit si Sofia kay Gabriel at yumakap sa braso nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel. Naupo siya sa sofa at nakaramdam ng isang kakaibang panunuyo sa kanyang lalamunan. Elena, pakitimpla naman ako ng... Napatigil siya. Nabitawan niya ang kanyang briefcase. Ang pangalang ko sana lang lumabas sa kanyang bibig ay parang isang multong nagparamdam sa gitna ng sikat ng araw. Natahimik ang buong sala. Maging ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Sophia, can I have some coffee? Bawi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagkailang. Coffee? Gabriel, bawal sa akin ang amoy ng kape, di ba? Sabi ko naman sa'yo, masama yan sa baby. Reklamo ni Sofia, ang kanyang boses ay naging matinis at nakakairita. Mag-juice ka na lang. At saka, bakit mo pa binabanggit ang pangalan ng babaeng yon? Siguro naman hindi mo siya namimiss, di ba? Hindi sumagot si Gabriel. Hinilot niya ang kanyang sentido. Ang kape na gawa ni Elena ay laging may tamang tamis at tamang pait. Tila alam ng babae kung gaano kabigat ang araw niya sa opisina. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang walang katapusang reklamo ni Sofia. Nang mapansin ni Sofia na tila malayo ang loob ni Gabriel, dahan-dahan siyang tumayo at nagkunwaring hihimatayin. Aray, ang sakit ng ulo ko. Gabriel, kailangan ko lang uminom ng vitamins sa itaas. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid at isinara ang pinto. Pagkapasok niya, ang kanyang maamong muka ay biglang naglaho. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang secret compartment sa bag. Hindi ito vitamins para sa buntis. Ang bote ay walang label, ngunit bawat gabi ay may iniinom siyang maliit na tableta na tila ba isang ritual. Kailangang matapos na ang lahat ng ito. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, wala na akong pakialam sa pamilyang ito. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Samantala, sa labas ng kwarto, dahan-dahang naglalakad si Lola Rosa patungo sa hagdanan. Ang kanyang tungkod ay tumatama sa sahig. Lumilikha ng isang mabagal at malungkot na tunog sa katahimikan ng gabi. Nais niyang kumuha ng tubig sa kusina dahil hindi siya binibigyan ng pansin ng mga katulong na natatakot kay Sofia. Nang makarating siya sa tuktok ng hagdan, nakita niya si Sofia na lumabas ng silid. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang dilim sa paningin ni Sofia ay tila ba nagbabanta. Lola, anong ginagawa niyo rito? Sabi ko sa inyo, huwag na kayong lalabas ng kwarto. Matigas na wika ni Sofia habang papalapit sa matanda. Nauuhaw ako, Sofia. Kukuha lang ako ng tubig. Sagot ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tubig? O gusto niyo lang magsumbong kay Gabriel? Isang hakbang pa ang ginawa ni Sofia. Ang matanda ay napaatras. Ang kanyang paa ay sumabit sa dulo ng isang makapal na carpet na bagong palit ni Sofia. Nawalan ng balanse si Lola Rosa. Ang kanyang tungkod ay nabitawan at gumulong sa sahig. Lumikha ng isang malakas na ingay bago ito tuluyang mahulog. Ang matanda ay nagsimulang tumagilid patungo sa matarik na hagdanan. Si Sofia ay nakatayo lamang doon. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang malamig na titig ang ibinigay niya habang pinapanood ang matanda na mawalan ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Wala siyang ginawa upang hawakan ang braso ng matanda. Wala siyang ginawa upang sumigaw ng tulong. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon nang tumama ang katawan ni Lola Rosa sa bawat baitang ng hagdan. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Tumayo si Sofia sa tuktok, nakatingin sa ibaba kung saan nakahandusay ang matanda, walang malay at duguan. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng lumang bubungan ng syong ni Mang Isko. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa hangin ay tila mga saksi sa katahimikang namamayani.
sa loob ng maliit na silid. Sa gitna ng tambak ng mga sirang upuan, kupas na mga dibuho, at mga basag na porselana, naroon si Elena. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at magagarang damit na pilit ibinabagay sa mundo ng mga ko. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga kamay ay nababalot ng manipis na alikabok ng kahoy at amoy ng barnis. Hawak niya ang isang maliit na pait. Dahan-dahang hinuhubog ang nawawalang bahagi ng isang antigong baul. Ang bawat sugat sa kahoy, Elena, ay may kwento. Basag ni Mang Isko sa katahimikan. Ang matanda ay nakasandal sa hamba ng pinto habang hinihit-hit ang kanyang tabako na naglalabas ng mabagal at paikot-ikot na usok. Minsan, ang mga pinakamahalagang bagay ay kailangang mabasag muna bago natin makita ang tunay nitong halaga. Itinigil ni Elena ang kanyang ginagawa at tiningnan ang kanyang mga palad. May mga bagong kalyo na roon, mga marka ng pagtatrabaho na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon ng pagiging dekahon na asawa. Akala ko dati, Mang Isko, ang pagtitiis ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Akala ko, kung mananatili akong buo para sa kanila, hindi nila ako magagawang durugin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang pirasong porselana na ginamitan niya ng ginto upang pagdikitin ang mga bitak nito, ang sining ng kintsugi. Pero mali ako. Ang pag-ibig na hindi ka hinahayaang huminga ay hindi pag-ibig, kundi isang kulungan. Sa loob ng ilang linggo, ang suwong ni Mang Isko, na dati ay halos malimutan na ng panahon, ay muling nabuhay. Ang balita tungkol sa isang misteryosong dalubhasa na may mahiwagang kamay ay mabilis na kumalat sa mga kolektor ng sining at mga mayayamang pamilya sa Maynila. Hindi nila alam ang kanyang pangalan, tanging ang tawag sa kanya, Maestra E. Ang Maestra E ay hindi lamang nagbubuo ng mga gamit. Binibigyan niya ng bagong buhay ang mga bagay na itinapon na ng iba. Ang bawat hagod ng kanyang brush, ang bawat pagdikit ng mga piraso ay bahagi ng kanyang sariling paghilom. Sa bawat kagamitang kanyang nabubuo, tila ba unti-unti ring nagkakadikit-dikit ang mga pirapirapsong bahagi ng kanyang nadurog na puso. Isang hapon, habang abala si Elena sa pagpapakinis ng isang antigong lamesa, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng suhong. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba. May hawak na isang eleganteng card. Naghahanap po kami kay Maestra E. Wika ng lalaki habang iniaabot ang card kay Mang Isko. Ang pamilya ko ay nagnanais na iparestore ang isa sa kanilang pinakaiingatang portrait. Sabi nila, si Maestra E lang ang tanging makakagawa nito ng perpekto. Napatigil ang tibok ng puso ni Elena nang marinig ang pangalan ng pamilyang iyon. Ang pait na pilit niyang ibinabaon ay tila biglang umapaw sa kanyang lalamunan. Ang portrait na tinutukoy ng lalaki ay walang iba kundi ang larawan ng ina ni Gabriel, ang tanging bagay na nagdurugtong sa emosyon ng asawa sa kanyang nakaraan. Tumingin si Mang Isko kay Elena. Tila nagtatanong kung handa na ba siyang harapin ang mga anino ng kanyang kahapon. Dahan-dahang lumapit si Elena at kinuha ang card. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa gintong letrang nakaukit doon. Sabihin mo sa kanila, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Tatanggapin ko ang trabaho. Ngunit sa isang kondisyon, ako ang magtatakda ng oras at ako ang magtatakda ng lugar kung saan ko ito gagawin. At ang bayad, hindi pera ang kailangan ko mula sa kanila. Nang makaalis ang lalaki, bumalik si Elena sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang isang salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Wala na ang takot. Wala na ang pagmamakaawa. Ang babaeng nasa salamin ay isang manggagawa, isang sining at isang banta.
Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, hawak ni Gabriel ang isang lumang litrato ni Elena. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay nakakabingi. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagtatanong kung nasaan ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang tauhan. "Sir, pumayag na po si Maestra E, pero may mga kondisyon siya." "Gawin mo ang lahat," sagot ni Gabriel, hindi namamalayan na ang babaeng hinahanap niya upang ayusin ang alaala ng kanyang ina ay ang babaeng winasak niya ang buong pagkatao. Ano ang gagawin ni Gabriel kapag nalaman niyang ang tanging makakapagligtas sa kanyang alaala ay ang babaeng itinapon niya sa dilim? At anong uri ng paghihiganti ang inihahanda ni Elena sa ilalim ng bawat hagod ng kanyang mga kamay? Akala ko ba dalubhasa ang pupuntahan natin? Bakit mukhang tambakan ng basura ang lugar na ito? Gabriel, sweetheart, baka maling address ang naibigay sa'yo ng mga tauhan mo. This place is so gross. Baka mahawa ang baby natin sa dumi rito. Ang matinis na boses ni Sofia ay pumunit sa katahimikan ng siyong ni Mang Isko. Nakatakip ang kanyang ilong ng isang mamahaling panyo, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa mga lumang kahoy at alikabok sa paligid. Sa tabi niya, si Gabriel ay nakatayo ng tuwid, hawak ang isang malaking kahon na naglalaman ng portrait ng kanyang ina. Bakas sa kanyang muka ang pagod at ang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng madilim na sulok, dahan-dahang tumayo ang isang anino. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na kahoy ay mabagal at may ritmo. Tila bawat hakbang ay may dalang bigat ng kasaysayan. Nang tumama ang liwanag ng araw sa kanyang muka, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Gabriel. Maayos ang aking suwong para sa mga taong marunong rumespeto sa sining Sofia. Ngunit para sa mga taong sanay sa peke at panandaliang kinang, talagang magmumuka itong basura. Ang boses ni Elena ay kalmado, malalim at puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang puting apron sa ibabaw ng kanyang simpleng kasuotan at ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Inilalantad ang kanyang muka na ngayon ay nagniningning sa bagong natagpuang dignidad. Wala na ang mga matang laging nakayuko. Ang kaharap ni Gabriel ngayon ay isang reynang nagmamay-ari ng sarili niyang kaharian. Halos mabitawan ni Gabriel ang hawak niyang kahon. "Elena, ikaw. Ikaw si Maestra E?" Isang mapait at tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang antigong kagamitan. "Ang pangalan ko ay hindi na mahalaga sa transaksyong ito, Mr. Ko. Narito kayo bilang kliyente at narito ako bilang ang tanging taong makakaayos sa dumi na iniwan ninyo." "You! Anong karapatan mong tawaging dumi ang portrait ng pamilya namin?" Sigaw ni Sofia, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Gabriel, aalis na tayo. I won't let this woman touch anything important. Siguradong hihingi lang yan ng pera o kaya ay hihingan ka ng pabor para makabalik sa mansyon." "Sofia, manahimik ka!" Bulyaw ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako kay Elena. Hindi niya mapigilang mapansin ang pagbabago sa kanyang dating asawa. Ang aura nito ay hindi na ang babaeng nagmamakaawa sa kanyang paanan, kundi isang babaeng tila hindi na siya kailangan sa buhay nito. Ang katotohanan ng iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Elena. Kinuha niya ang isang pares ng puting guwantes at isinuot ito ng may katumpakan. "Ipakita mo sa akin ang portrait." Inilabas ni Gabriel ang larawan mula sa kahon. Ang portrait ng kanyang ina ay may isang malalim at mahabang gilit sa gitna ng mukha. Tila ba sadyang sinaksak ng isang matalim na bagay. Nang makita ito ni Elena, bahagyang kumunot ang kanyang noo.
Hinaplos ng kanyang mga daliring may guwantes ang gilid ng punit. Hindi ito aksidente. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Ang punit na ito ay ginawa ng may galit. Sinong gagawa nito sa isang portrait ng taong pumanaw na? Lumingon si Elena kay Sofia. Ang kanyang titig ay tila bumabaon sa kaluluwa nito. Napalunok si Sofia at umiwas ng tingin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang tiyan. Elena, please, ayusin mo ito. Ito na lang ang tanging alaala ko sa kanya. Pakiusap ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo na ngayon lang narinig ni Elena. Tatanggapin ko ang trabaho, wika ni Elena habang inilalapag ang portrait sa kanyang lamesa. Ngunit may mga kondisyon ako. Una, hindi ko tatanggapin ang kahit anong sentimo mula sa iyo. Ang bayad ay ang pagpayag mong pumasok ako sa mansyon ninyo tuwing Sabado upang tingnan ang iba pang antigong kagamitan ni Lola Rosa. Napatigil si Gabriel. Si Lola? Bakit kailangan mong pumunta roon? Dahil siya lang ang tanging tao sa bahay na yon na may tunay na halaga, sagot ni Elena. At ang pangalawang kondisyon? Ikaw lang ang pupunta rito tuwing hapon upang tulungan ako sa mga mabibigat na bahagi ng restorasyon. Ayaw kong makakita ng kahit anong basura o peking tao sa loob ng aking suwong habang nagtatrabaho ako. Tumingin si Elena kay Sofia ng may matinding hamon. Ang mukha ni Sofia ay naging kulay abo sa tindi ng selos at takot. Gabriel, hindi ka papayag, di ba? Gusto lang niyang mapalapit sa'yo. Tumingin si Gabriel kay Elena, pagkatapos ay sa portrait ng kanyang ina, at huli ay kay Sofia. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng galit at ng isang kakaibang pananabik na muling makasama si Elena. Kahit sa ilalim ng ganitong sitwasyon, payag ako, maikling sagot ni Gabriel. Ngunit habang papalabas ang dalawa, muling tiningnan ni Elena ang portrait. May napansin siyang isang maliit na bagay na nakasingit sa pagitan ng tela ng portrait at ng kahoy na frame. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang lihim na maaring magpabago sa lahat ng alam ni Gabriel tungkol sa kanyang pamilya. Ano ang natuklasan ni Elena sa likod ng portrait? At hanggang kailan mapapanatili ni Sofia ang kanyang mga kasinungalingan ngayong muling magkakasama sina Gabriel at Elena sa ilalim ng iisang bubong ng sining at nakaraan? Ang sining ay hindi marunong magsinungaling, Gabriel. Ang mga tao lang ang eksperto sa bagay na yan. Ang boses ni Elena ay kasing talas ng scalpel na hawak niya habang maingat niyang sinusuri ang gilid ng portrait. Sa loob ng suwong, ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong paghinga ni Gabriel na nakatayo sa kanyang tabi. Hawak ang isang bombilya upang bigyan ng sapat na liwanag ang ginagawa ni Elena. Ang amoy ng lumang tela at chemical ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Lumilikha ng isang atmosfera ng pagsasabi ng katotohanan. Pinanood ni Gabriel ang bawat galaw ng mga daliri ni Elena. Napansin niya ang maliliit na sugat at bakas ng barnis sa ilalim ng mga kuko nito. Mga markang nakuha sa pagtatrabaho ng marangal, malayo sa buhay na ibinigay niya rito noon. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman niya. Ang babaeng ito, na dati ay tanging pag-aayos lang ng kanyang kurbata, ang inaatupag, ngayon ay may hawak na kapangyarihang ayusin ang kanyang nadurog na nakaraan. Elena, tungkol sa sinabi ni Sofia kanina, pagsisimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hiya at kagustuhang magpaliwanag. Huwag mo na lang pansinin. Masyado lang siyang nag-aalala sa kalagayan niya. Itinigil ni Elena ang kanyang ginagawa at dahan-dahang itiningala ang kanyang mukha. Sa ilalim ng dilaw na liwanag, ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na lawa na puno ng lihim. Ang pag-aalala ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para manakit ng kapwa, Gabriel.
At ang bulag na paniniwala sa maling tao ay hindi rin dahilan para itapon ang 7 taon ng katapatan. Hindi nakasagot si Gabriel. Napayuko siya. Ang liwanag na hawak niya ay bahagyang gumalaw. Lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa mukha ng kanyang ina sa portrait. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang trabaho. Ginamitan niya ng isang maliit na spatula ang pagitan ng kanbas at ng kahoy na frame. Habang dahan-dahan niyang inihihiwalay ang tela, isang piraso ng kupas na papel ang biglang nalaglag mula sa loob. Tila ba sadyang itinago roon ng mahabang panahon. Napatigil si Elena. Dinampot niya ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang bangko. 10 taon na ang nakalilipas at may kalakip na isang maikling sulat na may pirma ng yumaong ina ni Gabriel. Ano yan? Tanong ni Gabriel. Lumapit siya ng mas malapit, ang kanilang mga balikat ay halos magdikit. Ramdam ni Elena ang init ng katawan ng lalaki. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit niyang isinusuka sa kanyang sistema. Binasa ni Elena ang nakasulat sa likod ng resibo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang lihim na deposito para sa isang trust fund. Sa pangalan ni Jojo, at ang nag-ayos nito ay hindi ang tatay mo, Gabriel. Ito ay inayos ni Tito Mateo. Si Tito Mateo. Pero sabi niya, wala nang iniwang pera si Mama para kay Jojo. Iyon ang dahilan kung bakit napilitan si Jojo na mangutang sa mga maling tao. Naguguluhang wika ni Gabriel. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Mukhang ang mabait mong tito ay may mga kamay na kasing dumi ng portrait na ito. At tingnan mo ito, Gabriel. Itinuro ni Elena ang petsa ng resibo. Ito ang araw bago pumanaw ang iyong ina. Sa tingin mo ba, aksidente lang na nawala ang perang ito sa mga record ng inyong pamilya? Habang sinusuri pa nila ang papel, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ng siyong ay biglang bumukas at pumasok ang isang tauhan ni Gabriel. Hingal na hingal at bakas ang takot sa mukha. Sir Gabriel, si Lola Rosa po. Isinugod sa ospital. Nahulog po sa hagdan habang wala kayo. Nabitawan ni Gabriel ang bumbilya. Ang salamin nito ay nadurog sa sahig. Lumikha ng isang matalim na ingay sa katahimikan. Ang dilim ay muling lumukob sa silid. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tumatama sa mukha ni Elena. Nahulog o itinulak? Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman. Mabilis na tumakbo si Gabriel palabas. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, hinawakan ni Elena ang kanyang braso. Gabriel, tandaan mo ito. Ang mga lamat sa porselana ay madaling makita. Ngunit ang mga lamat sa kaluluwa ng taong kasama mo sa bahay, iyan ang dapat mong katakutan. Sino ang tunay na may sala sa pagkahulog ni Lola Rosa? At ano ang gagawin ni Elena sa hawak niyang resibo na maaaring magpabagsak sa buong tiwala ni Gabriel sa kanyang sariling kadugo? Ang digmaan sa loob ng mansyon ng mga ko ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Sana ay tuluyan na siyang hindi magising para wala nang sagabal sa ating mga plano. Ang bulong na yon ni Sofia ay hindi para sa pandinig ng sinuman, ngunit tila ito ay isang lason na humahalo sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng intensive care unit. Pinagmamasdan ang katawan ni Lola Rosa na napapalibutan ng mga tubo at makinang tumutunog ng mabagal. Wala sa kanyang mukha ang bakas ng pag-aalala, tanging ang inip at ang takot na baka muling dumilat ang matanda at ituro siya bilang salarin. Sa kabilang dulo ng pasilyo, naroon si Gabriel, nakasandal sa pader at nakatitig sa kanyang mga palad na nanginginig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pag-uusig. Naririnig pa rin niya ang huling sinabi ni Elena bago siya umalis sa siyong. Nahulog o itinulak? Ang tanong na yon ay parang isang uod na kumakain sa kanyang tiwala kay Sofia.
Dahan-dahang lumapit si Sofia kay Gabriel, pinalitan ng kanyang matigas na mukha ng isang maskara ng pagdadalamhati. Gabriel, sweetheart, kailangan mong magpahinga. Masama ito para sa'yo at lalo na para sa baby natin. Baka maapektuhan ang anak mo sa sobrang stress. Tumingin si Gabriel kay Sofia. Sa kauna-unahang pagkakataon, napansin niya ang kawalan ng luha sa mga mata nito. Napansin niya ang perpektong ayos ng buhok nito sa kabila ng sinasabing trauma ng nasaksihang pagkahulog. Sofia, kailangan ko ang ID mo para sa insurance ng ospital. Nasaan ang bag mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay patag, ngunit may nakatagong tensyon. Nasa upuan lang doon, Gabriel. Pero huwag na. Ako na lang ang kukuha. Hindi na nakinig si Gabriel. Mabilis niyang nilapitan ang mamahaling bag ni Sofia na nakapatong sa silya. Sa kanyang pagmamadali, nahulog ang bag at tumapon ang lahat ng laman nito sa sahig. Ang tunog ng mga gamit na bumagsak sa tile ay tila isang babala. Yumuko si Gabriel upang pulutin ang mga gamit. Doon, sa gitna ng mga lipstick at credit cards, gumulong ang isang maliit na puting bote. Walang label, ngunit pamilyar ang hugis nito sa mga taong maingat sa kalusugan. Dinampot ito ni Gabriel. Vitamins ko yan, Gabriel. Ibigay mo sa akin. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay tumaas sa tono ng takot. Binuksan ni Gabriel ang bote. Ang laman nito ay hindi vitamins para sa mga buntis. Ito ay mga tableta ng birth control, mga gamot na hinding-hindi iinumin ng isang babaeng nagdadalang tao. Sa ilalim pa ng mga gamit, nakita ni Gabriel ang isang papel na nakatiklop. Isang reseta mula sa isang klinika na may ibang pangalan at ang petsa ay kamakailan lamang. Birth control pills? Sofia, anong ibig sasabihin nito? Ang boses ni Gabriel ay parang isang bagyong paparating. Sabi mo buntis ka. Sabi mo kaya tayo nagmamadaling ikasal ay dahil sa anak natin. Namutla si Sofia, ang kanyang labi ay nanginig. Gabriel, mali ang iniisip mo. Iyan ay luma na. Itatapon ko na dapat iyan. Luma? Ang petsa ng reseta ay noong nakaraang linggo lang. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Elena, bitbit ang isang lumang folder na naglalaman ng medikal na kasaysayan ni Lola Rosa. Huminto siya nang makita ang eksena. Ang kanyang titig ay dumapo sa boteng hawak ni Gabriel at pagkatapos ay kay Sofia na tila isang basang sisiw na nahuli sa akto. Ang maskarang gawa sa porselana ay maganda tingnan, Gabriel, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay tumatama sa target. Ngunit kapag ito ay nabasag, ang tanging matitira ay ang dumi sa loob nito. Sinabi ko na sa'yo, ang sining ay hindi nagsisinungaling. Ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan upang lumabas, kahit pa ibaon mo ito sa ilalim ng mga kasinungalingan. Lumapit si Elena at ibinigay ang folder sa dumaang nurse. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Gabriel na ngayon ay tila isang taong nawalan ng lupaing kinatatayuan. Ngayong alam mo nang walang anak na nagbubuklod sa inyo, Gabriel, itanong mo sa sarili mo, bakit kailangang mahulog ni Lola Rosa sa mismong oras na wala ka? At anong plano nila ni Tito Mateo para sa pamilyang matagal mo nang pinabayaan? Naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng pasilyo. Hawak ang ebidensya ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lamang para kay Sofia, kundi higit sa lahat para sa kanyang sarili. Paano niya nagawang itapon ang isang brilyante para sa isang pirasong bubog? At habang si Lola Rosa ay nag-aagaw buhay, handa na ba siyang harapin ang katotohanang baka huli na ang lahat para humingi ng tawad kay Elena? Lahat ng meron tayo ngayon, Gabriel, bawat hininga ng pamilyang ito, utang natin sa kanya. At sinayang mo siya sa pinakamalupit na paraan. Ang boses ni Jojo ay basag, puno ng hikbi at pagsisisi habang nakatayo siya sa harap ng kanyang kuya
sa madilim na parking lot ng ospital. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito ay lumilikha ng isang malungkot na simponya sa paligid. Si Gabriel ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa tabi ng kanyang katawan, habang ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanyang pagkatao. Anong sinasabi mo, Jojo? Magpahinga ka na. Hindi mo na alam ang sinasabi mo. Pilit na pag-iwas ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ang susunod na sasabihin ng kapatid ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi, Gabriel. Makinig ka. Isang hakbang ang ginawa ni Jojo. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang kuya at niyugyog ito ng may puwersa. Yung 15 bilyong piso na ibinigay mo kay Elena bilang banyo sa divorce. Yung perang akala mo ay ginamit niya para magpakasasa. Ginamit niya iyon para pambayad sa utang ko kay Tito Mateo at sa mga tauhan niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Gabriel. Ang lamig ng ulan ay hindi na niya nararamdaman. Tanging ang apoy ng pagsisisi ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Ano? Si Tito Mateo? Siya ang may hawak ng utang mo? Oo, siya ang nagplano ng lahat. At si Elena, nakita niya ako sa eskinita, duguan at malapit ng mamatay. Hindi siya nag-atubili. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya para lang iligtas ako. Ang tanging hiling niya, huwag na huwag kong sasabihin sa'yo dahil ayaw niyang makonsensya ka. Ayaw niyang bumalik ka sa kanya dahil lang sa utang na loob. Napabitaw si Gabriel sa kanyang kapatid. Napasandal siya sa kanyang sasakyan, ang kanyang tuhod ay nanghihina. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang ibinato niya kay Elena. Naalala niya kung paano niya ito tinawag na mukhang pera, walang utang na loob at pabigat sa pamilya. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang isang mapagpanggap na babae, ang asawa niya, ang babaeng itinapon niya, ay nakikipaglaban sa dilim para iligtas ang kanyang kadugo. Pinirmahan niya ang divorce papers nang walang reklamo. Hindi dahil hindi ka na niya mahal, Gabriel. Patuloy ni Jojo. Ang boses ay humahalo sa tunog ng ulan na tumatama sa semento. Kundi dahil alam niyang iyon lang ang tanging paraan para makuha ang pera na magliligtas sa buhay ko. Ibinenta niya ang sarili niyang kaligayahan para sa pamilyang ito, ang pamilyang itinatwa siya. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nabasa, hindi lamang ng ulan, kundi ng mga luhang matagal na niyang ipinagkakait. Napatingin siya sa itaas, sa bintana ng silid, kung nasaan si Lola Rosa. Ang bawat bahagi ng kanyang buhay ay tila isang malaking kasinungalingan na binuo ng kanyang sariling kapalaluan. Ang 15 bilyong piso na akala niya ay kabayaran sa 7 taon ay naging simbolo ng wagas na pag-ibig ni Elena. Isang pag-ibig na hindi niya kailanman naintindihan. Ang mansion, ang posisyon sa kumpanya, ang lahat ng yaman niya ay tila naging abo sa kanyang paningin. Wala itong silbi kung wala ang tanging taong naniwala sa kanya noong wala pa siyang anuman. Nasaan siya, Jojo? Nasaan si Elena? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Hindi ko alam, kuya, pero isang bagay ang sigurado ako. Wika ni Jojo habang pinagmamasdan ang nagdurugong kaluluwa ng kanyang kapatid. Hinding-hindi na siya ang Elena na nakilala mo. Ang babaeng binaliwala mo ay matagal na ring namatay sa gabing pinalayas mo siya. Sumakay si Gabriel sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot patungo sa song ni Mang Isko. Sa bawat kanto, ang bawat ilaw ng kalsada ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga pagkakataong binaliwala niya si Elena. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba nakikipagkarera sa tadhana. Nang marating niya ang lumang gusali, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa loob. Huminto siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Doon, nakita niya si Elena na nakaupo sa harap ng portrait ng kanyang ina.
Ang babae ay tahimik na gumagawa, ang kanyang bawat galaw ay puno ng sining at dignidad. Tumayo si Gabriel sa labas. Basang-basa ng ulan, hindi kayang ihakbang ang kanyang mga paa papasok. Paano siya haharap sa isang anghel kung ang sarili niyang mga kamay ay puno ng putik ng pagtatraydor? At sa loob ng siyong, biglang napatigil si Elena sa kanyang pagtatrabaho. Lumingon siya sa didireksyon ng bintana. Tila naramdaman ang bigat ng presensya ng lalaking sumira sa kanyang mundo. Magagawa pa kaya ni Gabriel na hingi ng isang bagay na kailanman ay hindi niya ibinigay kay Elena? Ang pagkakataong mapatawad? O ang ulan sa labas ang magiging tanging saksi sa katapusan ng isang pag-ibig na huli na ng pahalagahan? Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Elena. Huwag mo nang hintayin na maging kasing dumi ng portrait na yan ang mukha mo. Isang pirasong basura ka lang na nakasama sa pamilyang ito. Huwag mong isiping maliligtas mo sila. Ang boses ni Tito Mateo ay tila isang kagat ng ahas, puno ng kamandag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa gitna ng siyong ni Mang Isko. Pinalilibutan ng tatlong lalaking may hawak na patalim. Ang liwanag ng isang bumbilya sa itaas ay pabalik-balik na gumagalaw. Lumilikha ng mga aninong tila nagbabanta sa bawat sulok. Sa harap niya, si Elena ay nananatiling nakatayo sa likod ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng portrait ng ina ni Gabriel. Sa loob ng kanyang palad, nakatago ang resibong nagpapatunay sa pagnanakaw ni Mateo sa pamilya. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Tila isang sining na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Ang katotohanan ay hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy. Tito Mateo, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may diin. Maaari ninyong sirain ang portrait na ito. Maaari ninyo akong saktan. Ngunit ang katotohanang ninakawan ninyo, ang sarili ninyong kadugo, ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng pamilyang ko. Matapang ka dahil wala rito ang asawa mong inutil. Ngumisi si Mateo at dahan-dahang binunot ang isang baril mula sa kanyang likuran. Ang bakal nito ay kuminang sa ilalim ng ilaw. Isang simbolo ng kamatayan na ngayon ay nakatutok sa dibdib ni Elena. Ibigay mo ang papel o dito na magtatapos ang pagiging dalubhasa mo. Sa labas ng siyong, sa likod ng mga nakasalansang kahoy, nakasandal si Gabriel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng mga patak ng ulan sa bubungan. Ang bawat salitang narinig niya mula sa loob ay parang isang sampal na gumigising sa kanyang natutulog na kaisipan. Ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang kumpanya, ay ang mismong tao na ngayon ay nagbabanta sa buhay ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tunay. Hindi na nag-isip si Gabriel. Sa isang mabilis na galaw, tinahak niya ang distansya patungo sa pinto. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa basang semento ay tila isang hudyat ng digmaan. Bitawan mo ang baril, Tito Mateo. Sigaw ni Gabriel habang pumapasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at pagsisisi. Napatigil si Mateo, ngunit hindi niya ibinaba ang baril. Sa halip, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Gabriel, huli na ang lahat para maging bayani ka. Alam mo ba kung bakit madaling nakapasok si Sofia sa buhay mo? Dahil ako ang naglagay sa kanya doon. At ngayon, kailangan ko lang tapusin ang mga istorbo sa plano ko. Itinutok ni Mateo ang baril kay Elena. Nakita ni Gabriel ang dahan-dahang pagpiga ng daliri ni Mateo sa gatilyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila naging mabagal. Ang mukha ni Elena na puno ng takot, ngunit handang tanggapin ang tadhana. Ang mukha ng kanyang ina sa portrait na tila nagmamatyag at ang boses ng kanyang konsensya na nagsasabing ito na ang huling pagkakataon
para itama ang lahat. Elena, umalis ka riyan. Isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang ingay nito ay tila bumasag sa lahat ng katahimikan ng gabi. Hindi sumigaw si Elena. Sa halip, naramdaman niya ang isang mabigat na katawan na bumagsak sa kanyang harapan, yumakap sa kanyang baywang at nagsilbing kalasag laban sa kamatayan. Ang amoy ng ulan at ang amoy ng bakal ay humalo sa isang malansang samyo na unti-unting kumakalat sa sahig. Gabriel? Bulong ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa likod ng asawa. Naramdaman niya ang init ng likido na tumatagos sa kanyang mga daliri. Kulay pula at kasing init ng pagsisisi ni Gabriel. Napaluhod ang dalawa. Ang mga tauhan ni Mateo, sa takot na marinig ng mga kapitbahay ang putok, ay mabilis na nagpulasan palabas. Kasunod si Mateo na bakas ang gulat sa kanyang muka dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Elena. Ang boses ni Gabriel ay halos hindi marinig. Isang mahinang hingalo sa gitna ng kadiliman. Patawad. Hayaan mong ako naman ang protektahan ka. Kahit ngayon lang. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inaalalayan ang ulo ni Gabriel. Ang kanyang mga luha na matagal niyang ipinagkait ay tuluyan ng bumuhos at pumatak sa mukha ng lalaking sumira at nagligtas sa kanyang buhay. Sa gitna ng duguang sahig at ng portrait na saksi sa lahat, isang tanong ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang isang bala upang mabura ang 7 taon ng sakit? O ang sakripisyong ito ang magiging huling alaala ni Elena sa lalaking huli na nang matutong magmahal? Hindi pa tapos ang lahat, Gabriel. Huwag kang bibitaw. Hindi mo ako maaaring iwan ng ganito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Ang boses ni Elena ay nanginginig, humahalo sa tunog ng sirenang papalapit sa syong. Ang kanyang mga kamay ay nababalot ng dugo ni Gabriel. Ang init nito ay tila nanunuot sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay kasing rupok ng mga antigong kagamitang pilit niyang binubuo. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis silang binabaybay ang kalsada, tanging ang mahinang pag-ungol ng makina at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang naririnig ni Elena. Lumipas ang mga oras na tila ba naging mga taon sa loob ng puting pasilyo ng ospital. Si Elena ay nakaupo sa isang malamig na silya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pinto ng operating room. Dumating si Jojo, hingal na hingal at puno ng luha. Kasunod ang mga pulis na nag-uulat tungkol sa pag-aresto kay Sofia at Tito Mateo. Nahuli na sila, ate. Bulong ni Jojo habang tumatabi kay Elena. Sinubukan ni Sofia na tumakas bitbit ang mga alahas ni Mama, pero naabutan siya sa airport at si Tito Mateo. Nakuha ng mga pulis ang baril na ginamit niya. Wala na silang kawala. Tumangulang si Elena, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa hustisya. Ang tanging imaheng paulit-ulit na bumabalik sa kanya ay ang mukha ni Gabriel bago ito mawalan ng malay. Ang mukha ng isang lalaking handang mamatay para sa isang babaeng dati niyang minaliit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang sining ng pagpapanumbalik ay madali, ngunit ang sining ng pagpapatawad ay isang mahabang proseso na hindi natatapos sa isang gabi. Kinaumagahan, dahan-dahang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay sumalubong sa kanyang paningin. Kasunod ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng heart monitor. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Elena. Hindi ito nakatitig sa kanya, kundi abala sa pagpupunas ng portrait ng kanyang ina na dinala nito sa ospital. Elena, ang boses ni Gabriel ay paos at halos hindi marinig. Napatigil si Elena. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay unti-unti nang natutunaw. Tila ba ang yelong nakapalibot sa kanyang puso ay nagsisimula ng mabasag. Gising ka na pala. Simpleng wika ni Elena.
Tumayo siya at inayos ang kumot ni Gabriel. Sabi ng doktor, mapalad ka dahil hindi tinamaan ang mga vital organs mo, pero kailangan mo ng mahabang pahinga. Bakit? Bakit narito ka pa? Tanong ni Gabriel. Ang bawat salita ay parang isang pagsusumamo. Pagkatapos ng lahat, dapat ay iniwan mo na ako rito. Kinuha ni Elena ang portrait at iniharap kay Gabriel. Sa loob ng repaired na frame, may isang bahagi ng kahoy na bahagyang nakausli. Hinila ito ni Elena at lumitaw ang isang nakatagong layer. Isang dokumento ang kinuha niya mula roon. Isang huling habilin na selyado at may pirma ng yumaong ina ni Gabriel. Natagpuan ko ito habang tinatapos ko ang restorasyon kagabi, paliwanag ni Elena. Ito ang tunay na testamento ng nanay mo. Hindi kay Tito Mateo ang kumpanya at hindi rin ito basta-basta maibebenta. Ibinilin niya ang lahat sa iyo, Gabriel, sa ilalim ng kondisyong mananatili kang tapat sa taong nagmamahal sa iyo ng tunay. Napaiyak si Gabriel, hindi dahil sa yaman na muling nagbalik sa kanya, kundi dahil sa katotohanang kahit sa huling sandali, ang kanyang ina ay naniwala sa kanya. At ang asawang itinapon niya ang naging susi upang mahanap ang katotohanan iyon. Elena, patawarin mo ako. Hindi sapat ang isang bala para bayaran ang 7 taon ng pagtitiis mo, hikbi ni Gabriel. Alam kong wala akong karapatang humingi ng isa pang pagkakataon, pero kung hahayaan mo ako, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para ayusin ang bawat pirasong binasag ko sa iyo. Tumingin si Elena sa labas ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay nagsisimulang magbigay ng kulay sa mundo pagkatapos ng bagyo. Lumapit siya kay Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Isang simpleng paghawak na walang pangako, ngunit puno ng posibilidad. Ang mga antigong gamit, Gabriel, kapag nabasag, hindi na ito maibabalik sa eksaktong hitsura nito noon. Laging may maiiwang lamat. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado at mapayapa. Ngunit ang lamat na yon ang nagpapatunay na ang isang bagay ay dumaan sa pagsubok at nananatiling matatag. Hindi ko maipapangako na bukas ay okay na ang lahat. Pero handa akong hayaan kang patunayan na karapat-dapat kang maging bahagi ng sining na binubuo ko ngayon. Isang dahan-dahang nanggiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel sa gitna ng kanyang mga luha. Ang paglalakbay patungo sa paghilom ay nagsisimula pa lamang at sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang bawat piraso ng kanilang mga buhay ay dahan-dahang nagtatagpo muli, hindi na bilang mga biktima ng kahapon, kundi bilang mga arkitekto ng isang bagong bukas panaginip. Ang bawat yabag ng sapatos ni Gabriel sa loob ng mansion ay tila may kasamang kakaibang guni-guni. Pagkalabas niya sa ospital, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang mga bakas ni Elena na pilit binura ni Sofia. Wala na ang mga gintong dekorasyong sumasakit sa mata. Ipinag-utos ni Gabriel na itapon ang lahat ng yon bago pa man siya makauwi. Ngunit sa kabila ng paglilinis, ang mansyon ay nanatiling tila isang malaking libingan, tahimik, malamig, at walang buhay. Naupo siya sa hapagkainan, sa mismong upuan kung saan niya itinapon ang divorce papers, ilang buwan na ang nakalilipas. Sa harap niya ay isang basong tubig at ang kanyang mga gamot. Wala na ang mainit na tinola, wala na ang amoy ng bawang na ginigisa sa umaga, at wala na ang malambing na tinig na nagtatanong kung kumusta ang kanyang araw. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kanyang mga pagkakamali. Kuya, huwag mo namang masyadong parusahan ang sarili mo. Sabi ng doktor, bawal sa'yo ang masyadong pag-iisip. Wika ni Jojo habang inilalapag ang isang tray ng pagkain na binili lang sa labas. Paano ko hindi iisipin, Jojo? Sa tuwing titingin ako sa bintana, naaalala ko kung paano ko siya hinayaang lumakad palabas sa gitna ng ulan. 7 taon niyang ginawang tahanan ang lugar na ito, pero sa loob ng isang gabi, ginawa ko siyang estranghero. Sagot ni Gabriel.
Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahan-dahang tumayo si Gabriel kahit medyo humahapdi pa ang kanyang sugat sa tagiliran. Tinungo niya ang silid ni Lola Rosa. Ang matanda ay gising na, nakasandal sa mga unan at pinapanood ang pagsikat ng araw. Nang makita niya si Gabriela, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang sugat sa katawan Gabriel ay madaling gamutin ng mga gamot. Pero ang sugat sa tiwala, iyan ang kailangang dahan-dahang tahiin ng pasensya. Mahinahong wika ni Lola Rosa habang hinahaplos ang kamay ng apo. Huwag mong asahan na sa isang sorry lang ay babalik ang lahat sa dati. Ang isang basag na florera, kahit pagdikitin mo, ay kailangang patuyuin bago muling lagyan ng tubig. Napatango si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang jacket at nagpa siyang magpunta sa siyong ni Mang Isko. Hindi siya mag-uutos, hindi siya magrereklamo. Naroon siya upang maging isang hamak na tagasunod. Pagdating niya sa siyong, nakita niya si Elena na abala sa pag-aayos ng isang napakalumang aparador. Ang pawis sa kanyang noo ay nagniningning sa ilalim ng ilaw at ang kanyang mga kamay ay bihasa sa paghawak ng papel de liha. Huminto si Gabriel sa pintuan, hindi gustong gambalain ang kapayapaan ng babae. Kung narito ka, para magmakaawa, Gabriel, maaari ka nang umalis. Marami pa akong tatapusin. Wika ni Elena nang hindi man lang lumingon. Alam niya ang amoy ng pabango ni Gabriel, ang tunog ng bawat hakbang nito, mga bagay na nakaukit na sa kanyang sistema sa loob ng maraming taon. Narito ako para tumulong, Elena. Kahit ano, kahit tagalinis lang ng mga kalat mo, sagot ni Gabriel. Lumapit siya at kinuha ang isang basahan, dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa mga kahoy na nasa isang tabi. Napatigil si Elena. Tiningnan niya ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong gamit sa bahay. Ang lalaking laging inaasahan na lahat ay nakahanda para sa kanya. Ngayon, nakikita niya si Gabriel na nakaluhod. Pilit na inaayos ang mga kalat sa sahig kahit halatang nahihirapan ito sa kanyang galaw dahil sa iniindang sugat. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Hindi mo kailangang magpanggap na mababa ang loob para lang makuha ang gusto mo. Matigas na sabi ni Elena, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Dahil ito lang ang paraan para makilala ko ang babaeng 7 taon kong binaliwala. Tapat na sagot ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Gusto kong makita ang mundo sa paraan ng pagtingin mo rito. Gusto kong matutunan kung paano mo nagawang mahalin ang mga bagay na sira na. Tulad ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng song. Sa sandaling iyon, tila ba ang pader na itinayo ni Elena ay bahagyang nayanig. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagpapakumbaba mula sa asawa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana ang pumasok sa siyong. Bitbit ang isang asul na envelope. Maestra Elena, ako po ang kinatawan ng National Museum of Art. Nakarating po sa amin ang inyong galing sa restorasyon. Nais po naming ialok sa inyo ang isang prestihiyosong scholarship at trabaho sa Paris, France para mamuno sa isang pandaigdigang proyekto ng pagliligtas sa mga antigong kagamitan. Wika ng lalaki. Nabitawan ni Gabriel ang basahang hawak niya. Ang pagkakataong yon ay isang pangarap na alam niyang matagal nang ninanais ni Elena bago pa man sila ikasal. Isang pangarap na isinakripisyo nito para maging asawa niya. Paris? Bulong ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Kailan ang alis kung sakali? Sa susunod na buwan na po, maestra, sagot ng lalaki. Tumingin si Elena sa envelope pagkatapos ay kay Gabriel na ngayon ay bakas ang takot sa mukha. Takot na sa sandaling mahanap na niya ang kanyang sarili at ang kanyang pag-ibig ay siya namang paglayo ng babaeng nais niyang bawiin. Pipiliin ba ni Elena ang pangarap na matagal niyang kinalimutan
o mananatili siya upang ayusin ang isang pagsasamang puno na ng lamat? At handa ba si Gabriel na palayain si Elena kung yun ang tunay na magpapasaya rito? O muli ba siyang magiging makasarili sa pangalan ng pag-ibig? Ang asul na envelope na nakapatong sa lamesa ay tila isang pintuan patungo sa ibang mundo. Isang mundong walang sakit, walang mapanghusgang mga mata, at walang anino ni Gabriel na natiling nakatitig si Elena sa mga gintong letrang nakasulat doon. Habang sa kanyang likuran, nararamdaman niya ang mabigat na presensya ng lalaking dati ay naging sentro ng kanyang sansinukob. Paris, mahinang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang panaginip na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Ito ang pangarap na itinago ko sa ilalim ng mga unan mo, Gabriel. Ito ang pangarap na sinunog ko tuwing gabi para lang mapanatiling mainit ang hapunan mo. Hindi nakakibos si Gabriel. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumuhod, at pakiusapan ang babaeng huwag siyang iwan sa gitna ng kanyang pagsisisi. Ngunit nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Elena habang hinahaplos ang envelope, nalaman niyang wala siyang karapatang maging hadlang muli. Dapat kang pumunta, Elena, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag, ngunit may katatagang hindi pa narinig ni Elena noon. Huwag mong hayaang ang isang taong tulad ko na hindi alam ang halaga ng isang sining ang muling maging dahilan ng pagkawala ng liwanag mo. You deserve the world, and Paris is just the beginning. Lumingon si Elena. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. Inasahan niyang gagamitin ni Gabriel ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang sugat para makonsensya siya. Inasahan niyang sasabihin nito na kailangan siya ni Lola Rosa. Pero ang makita si Gabriel na handang palayain siya ay isang bagong uri ng sakit, isang sakit na may halong paggalang. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang ritual ang nabuo sa loob ng siyong. Habang naghahanda si Elena para sa kanyang pag-alis, si Gabriel ay nanatiling tapat na katulong. Siya ang tagabuhat ng mga mabibigat na kahoy, siya ang tagalinis ng mga gamit, at siya ang tagadala ng kape na ngayon ay natutunan na niyang timplahin ayon sa panlasa ni Elena. Wala silang pinag-uusapan tungkol sa bukas, tanging ang tunog ng papel de liha at ang mahinang pagpukpok ng maso ang bumabasag sa katahimikan. Isang gabi, habang tinatapos nila ang pagbabalot sa portrait ng ina ni Gabriel, naganap ng na-restore, aksidenteng nahawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena. Imbes na mabilis na bawiin, hinayaan ni Elena na manatili ang init ng balat ni Gabriel sa kanyang kamay sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing pait ng dati. Ito ay puno ng mga bagay na hindi masabi ng bibig. Kapag nasa Paris ka na, sino nang mag-aalaga sa mga sugat mo sa kamay? Mahinang tanong ni Gabriel habang nakatingin sa mga kalyo ni Elena. Matututunan ko ring gamutin ang sarili ko, Gabriel. Iyan ang itinuro mo sa akin nung iniwan mo ako sa gitna ng ulan. Sagot ni Elena. Ang kanyang titig ay malalim at mapayapa. Napatigil si Gabriel. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Hindi ito alahas. Ito ay isang antigong kompas na gawa sa tanso, isang kagamitang bahagi ng koleksyon ng kanyang ama. Para hindi mo malimutan ang daan pabalik, kung sakaling maisipan mong may naiwan ka pa rito na naghihintay sa'yo, wika ni Gabriel. Hindi ako humihingi ng pangako, Elena. Ang kompas na yan ay simbolo na malaya ka nang pumunta kahit saan mo gusto. At kung ang direksyon mo ay palayo sa akin, tatanggapin ko. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake si Elena, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa ospital. Si Lola Rosa ay nagising na at naghahanap sa kanya. Ngunit may isang balita ang hindi inaasahan ni Elena. Ang mga pulis ay may natagpo ang bagong ebidensya sa kaso ni Sofia. Isang lihim na transaksyon
na hindi lang si Tito Mateo ang kasangkot, kundi may kaugnayan sa tunay na pagkatao ni Elena. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng dahilan kung bakit siya tinanggap sa pamilya ko noong una pa lang. Isang lihim na maglalagay kay Elena sa isang posisyon kung saan siya ang may hawak ng tadhana ni Gabriel. Ano ang lihim na natuklasan ng mga pulis tungkol sa nakaraan ni Elena? At sa pagdating ng araw ng kanyang pag-alis patungong Paris, pipiliin ba ni Elena na ilantad ang katotohanang maaaring pumasak ng tuluyan sa kumpanya ni Gabriel? O dadalhin niya ito sa malayo bilang huling sakripisyo? Hindi ka pumasok sa pamilyang ito bilang isang pulubi, Elena. Pumasok ka rito bilang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng tinatamasa namin. Ang boses ni Lola Rosa ay mahina, halos isang pabulong na hangin na lamang sa loob ng silid sa ospital, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, habang hawak ang isang lumang dokumentong nakuha ng mga pulis mula sa secret safe ni Tito Mateo. Anong ibig ninyong sabihin, Lola? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang tatay mo, Elena, siya ang orihinal na kasosyo ng asawa ko. Noong maaksidente ang mga magulang mo, kinuha ni Mateo ang lahat ng papeles. Ginawa nilang palabas na bankrupt ang kumpanya ng tatay mo para makuha ang mga lupain ninyo. Ang kumpanya ng mga ko ay itinayo sa ibabaw ng nakaw na yaman mula sa pamilya mo. Napatakip ng bibig si Elena. Ang 7 taon ng kanyang pagtitiis, ang bawat panunumbat ni Gabriel na siya ay isang ulila na pinulot lang sa kalye, at ang bawat sulyap ng pangungutya mula sa mga kamag-anak nito. Lahat ng yon ay isang malaking panlilinlang. Hindi siya ang may utang na loob sa kanila. Ang pamilyang ko ang may malaking utang sa kanya. Ipinakasal ka kay Gabriel dahil iyon ang tanging paraan na naisip ng biyenan mo para kahit papaano ay maibalik sa iyo ang yaman mo nang hindi nalalaman ng publiko ang ginawa ni Mateo. Patuloy ni Lola Rosa habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Patawarin mo kami, Elena. Hinayaan naming maging martir ka sa sarili mong pamamahay. Sa labas ng pinto, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang kamay na balak sanang kumatok ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang bawat salita ng kanyang lola ay parang isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng minaliit niya, ang babaeng itinuring niyang pabigat, ay siya palang tunay na haligi ng lahat ng meron siya. Ang bilyon-bilyong pisong pinagmamalaki niya ay galing sa dugo at pawis ng mga magulang ni Elena. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa loob. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng dingding ng ospital. Hindi niya kayang tingnan ng diretso si Elena. Huminto siya sa paanan ng kama. Ang kanyang balikat ay bagsak sa bigat ng katotohanan. Elena, bulong ni Gabriel, ibigay mo sa akin ang dokumento. Ipapasa ko ito sa mga abogado. Isusuko ko ang lahat ng shewfan ko sa kumpanya. Ipapangalan ko ang lahat sa iyo, gaya ng nararapat. Tumingin si Elena kay Gabriel. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod at habag para sa lalaking nasa harap niya. Hindi ko kailangan ng pera mo, Gabriel. Ang kailangan ko ay ang 7 taon na kinuha ninyo sa akin. Ang 7 taon na pinaramdam ninyo sa akin na wala akong halaga. Alam ko na kahit ibigay ko ang buong mundo sa iyo, hindi nito mabubura ang sakit. Hikbi ni Gabriel. Napaluhod siya sa harap ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng iupuan nito. Hindi ko hinihiling na manatili ka. Mas lalo na ngayong alam ko na ang tunay mong pagkatao. Ikaw ang Maestra Elena, ang anak ng taong nagbigay ng buhay sa pamilyang ito. Hindi mo ako kailangan. Tumayo si Elena at kinuha ang kanyang bag.
Tiningnan niya ang kompas na ibinigay ni Gabriel sa kanya nung isang gabi. Pupunta pa rin ako sa Paris, Gabriel. Hindi dahil tumatakas ako, kundi dahil kailangan kong hanapin ang Elena na nawala sa mansyon na ito. Ang Elena na hindi nakadepende sa yaman ng mga ko o sa utang na loob na kailanman ay hindi naman pala totoo. Habang naglalakad si Elena palabas ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya. Sa labas, ang sikat ng araw ay matindi. Nagbibigay ng kakaibang kinang sa kanyang paligid. Ngunit bago siya makasakay ng sasakyan, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahan, ang abogado ni Sofia. Maestra Elena, may huling mensahe si Sofia bago siya tuluyang ilipat sa maximum security prison. May isa pa siyang lihim na hindi sinasabi ni Mateo sa inyo. Isang lihim tungkol sa gabing namatay ang iyong mga magulang. Napatigil si Elena. Ang hangin sa paligid ay tila naging kasing lamig ng yelo. May mas malalim pa bang trahedya sa likod ng kanyang nakaraan? At ano ang gagawin niya kung ang katotohanan ito ay tuluyang maglalayo sa kanya kay Gabriel habang buhay? Pipiliin ba ni Elena na alamin ang huling piraso ng puzzle o itutuloy niya ang kanyang paglipad patungong Paris at iwanan ang lahat ng dumi ng kahapon? Ang aksidente ng mga magulang mo ay hindi tadhana, Elena. Ito ay isang planadong pagpatay. Ang mga salitang yon mula sa abogado ni Sofia ay tila mga tipak ng yelo na bumara sa lalamunan ni Elena. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ng ospital ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakakabinging ugong sa loob ng kanyang pandinig. Hawak ang isang maliit na voice recorder na iniabot ng abogado. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang pinindot ang play button. Ang boses na lumabas doon ay kasing gasgas ng luma at kalawing na bakal. Ang boses ni Tito Mateo, maraming taon na ang nakalilipas. Tapos na ang lahat. Asikasuhin mo na ang preno ng sasakyan nila. Siguraduhin mong hindi sila makakarating sa pulong. Ang yaman ng pamilyang ito ay para sa atin lang, hindi para sa mga taong masyadong matuwid. Nabitawan ni Elena ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng 7 taon ng kanyang pananatili sa mansion, ang pagpapakasal niya kay Gabriel, ang pag-aalaga niya sa pamilyang ito, ay hindi lamang pala itinayo sa nakaw na yaman, kundi sa dugo ng kanyang sariling ama at ina. Elena, ang boses ni Gabriel ay puno ng pangamba habang tumatakbo siya palabas ng lobby. Nakita niya ang asawa na nakatayo sa tabi ng itim na van. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel at ang mga mata ay tila nawalan ng buhay. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang balikat nito, ngunit mabilis na umiwas si Elena. Tila ba ang dampi ng balat ni Gabriel ay isang lason. "Huwag mo akong hawakan, Gabriel!" Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait na ngayon lang narinig ni Gabriel. Ang bawat sentimo na ginamit ninyo para pakainin ako, ang bawat hininga na ibinigay ninyo sa akin sa loob ng 7 taon. Lahat ng yon ay galing sa kamatayan ng mga magulang ko. Pinatay nila sila. Pinatay ni Mateo ang mga magulang ko para lang makuha ang kumpanya. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila binunot mula sa kanyang dibdib. Pinulot niya ang recorder at pinakinggan ang maikling bahagi ng usapan. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Ang pamilyang ipinagtanggol niya, ang kumpanyang binuo niya, ay may mantsa ng dugo. Dugo ng mga magulang ng babaeng pinakamamahal niya. Elena, hindi ko alam. Wala akong alam sa bagay na ito. Hikbi ni Gabriel, lumuhod siya sa harap ni Elena sa gitna ng maraming tao. Patawarin mo ako. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang buhay nila. Pero pangako, Elena, hinding-hindi ko hahayaang makatakas si Mateo sa hustisya. Kahit pa maging sanhi ito
ng pagbagsak ng buong pangalan ng mga konde. Tumingin si Elena sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para rito ay nakikipaglaban sa matinding puot at pait ng nakaraan. Ang sining ng restorasyon ay nagturo sa kanya na may mga bagay na sobrang durog na upang mabuo pa. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang lamat. Ito ay naging abo na. Ang hustisya, Gabriel, ay hindi nanggagaling sa pera o sa pagluhod. Wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa malayo. Ang hustisya ay ang pag-ako sa lahat ng kasalanang itinago ninyo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumentong itinago ni Mateo. At pagkatapos niyon, huwag mo na akong muling hahanapin. Sa mga sumunod na araw, ang buong bansa ay niyanig ng pinakamalaking iskandalo sa mundo ng negosyo. Si Tito Mateo ay naharap sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw at murder. Ang kumpanya ng mga ay bumagsak ang halaga sa stock market. Ngunit si Gabriel ay hindi lumaban. Sa halip, siya mismo ang naging pangunahing testigo laban sa kanyang sariling tito. Inilalantad ang bawat dumi ng kanilang pamilya upang linisin ang pangalan ng mga magulang ni Elena. Isang araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Elena patungong Paris, tinapos niya ang huling proyekto sa siyong ni Mang Isko, ang pagbubuo ng isang antigong music box na pag-aari ng kanyang ina na narecover ng mga pulis. Sa loob ng music box, nandoon ang isang lumang litrato nilang mag-asawa noong sila ay bata pa. Dumating si Gabriel sa siyong, dala ang isang makapal na envelope. Ito ang huling piraso ng mga papeles na naglilipat ng lahat ng pagmamay-ari ng kumpanya at mga lupain pabalik sa pangalan ni Elena. Wala na siyang suot na mamahaling relos o suit. Suot niya ang simpleng kamiseta na tila ba tinanggap na niya ang kanyang pagiging walang-wala. Narito na ang lahat, Elena. Ikaw na ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mapayapa, ngunit malungkot. Wala na akong hihilingin pa. Bukas ay aalis ka na. Nais ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, ang tanging bagay na totoo sa buhay ko sa loob ng 7 taon ay ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi sumagot si Elena. Tinanggap niya ang envelope at inilagay ito sa kanyang maleta. Tumingin siya sa portrait ng ina ni Gabriel na ganap na niyang naayos at nakasabit na sa gitna ng siyong. Ang sining ay tungkol sa paghahanap ng kagandahan sa gitna ng kapangitan, Gabriel. Wika ni Elena habang naglalakad patungo sa pinto. Nahanap ko ang galing ko sa gitna ng sakit na ibinigay mo sa akin at marahil iyon ang tanging bagay na dapat nating ipagpasalamat. Huminto si Elena sa may pintuan at lumingon ng huli kay Gabriel. Ang kompas na ibinigay mo, gagamitin ko yon. Pero hindi para bumalik. Gagamitin ko yon para mahanap ang sarili ko sa isang lugar na walang bakas ng pamilya ko. Lumisan si Elena. Iniwan ang isang mansyon na tila isang abandonadong kabaong at isang lalaking kailangang matutong mamuhay sa gitna ng mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit habang umaakyat siya sa eroplano, isang huling mensahe ang natanggap niya sa kanyang telepono mula kay Jojo. Ate, may nakalimutan kang pirmahan sa huling dokumento. Isang kondisyon na inilagay ni Gabriel na hinding-hindi mo inaasahan. Ano ang huling kondisyon ni Gabriel na maaaring magpabago sa pananaw ni Elena sa kanyang pag-alis? At may pag-asa pa bang muling magtagpo ang kanilang mga landas pagkatapos ng lahat ng dugo at pait? Sa loob ng abalang paliparan, nakatayo si Elena sa harap ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga eroplanong lumilipad patungo sa malalayong bahagi ng mundo. Hawak niya ang envelope na ibinigay ni Jojo. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon niya nabasa ang huling kondisyon na idinagdag ni Gabriel sa dokumento ng pagsuko ng ari-arian. Ang lahat ng yaman at kumpanyang ibinabalik ko sa iyo ay walang kalakip na anumang obligasyon. Hindi mo kailangang manatili
Hindi mo kailangang magpatawad at hindi mo kailangang lumingon. Ang tanging kondisyon ko ay tanggapin mo ang isang maliit na pondo na inilaan ko sa pangalan ng iyong mga magulang, isang scholarship fund para sa mga batang nais mag-aral ng sining ng restorasyon. Hayaan mong ang huling bakas ng pangalang ko sa buhay mo ay maging instrumento ng pagbuo ng mga pangarap ng iba, gaya ng pagbuo mo sa sarili mong dangal. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na luhang pumatak sa papel. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa paglaya. Sa huling pagkakataon, hindi naging makasarili si Gabriel. Hindi siya gumamit ng yaman para pilitin siyang manatili, kundi ginamit niya ito para bigyan si Elena ng isang malinis na panimula. Habang nasa ere ang eroplano, sa kabilang panig ng lungsod, naroon si Gabriel sa loob ng suong ni Mang Isko. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok at barnis, habang tinatapos niya ang isang maliit na silya na sinimulan nilang ayusin noon. Siya ay nag-aaral na ngayon sa ilalim ni Mang Isko, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang hamak na mag-aral ng buhay. Ang pag-ibig, Gabriel, ay parang pagbubuo ng isang antigong florera. Wika ni Mang Isko habang pinagmamasdan ng apo. Kahit gaano mo kagustong madaliin ang pagpapatuyo ng pandikit, kailangan mong maghintay. Ang oras ang tanging makakapagsabi kung ang mga piraso ay tunay na nagkadikit na. Tumingala si Gabriel sa langit, sa direksyong tinahak ng eroplano ni Elena. Alam niyang malayo na ito, ngunit sa loob ng kanyang bulsa, hawak niya ang isang maliit na piraso ng porselana na natira mula sa restoration ng portrait ng kanyang ina. Isang paalala na ang bawat lamat ay may kwento ng pag-asa. Mula sa pagkabigla patungo sa isang mapayapang pagtanggap sa tadhana. Ang bawat karakter ay nahanap ang kanilang sariling katahimikan. Ang sandali kung saan tiningnan ni Elena ang kompas sa loob ng eroplano at hindi ito itinuro sa direksyon ng Pilipinas, kundi inilagay ito sa kanyang dibdib. Tanda na ang kanyang puso na ang kanyang tanging gabay. Nanatiling bukas ang tanong kung kailan sila muling magkikita, na nag-iiwan ng tamis at pait sa imahinasyon ng mga nakikinig. Isang huling sulyap ni Elena sa ulap, isang matamis na ngiti, at ang kanyang huling bulong na tinangay ng hangin. Handa na akong mabuhay muli. Ang tunog ng makina ng eroplano ay humahalo sa tunog ng papel dilihan ni Gabriel sa siyong, tila isang kumpas ng dalawang buhay na nagsisimula ng magkahiwalay ngunit may iisang layunin. Ang paghilom. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang luma ngunit mahalagang aklat na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Sa gitna ng maaliwalas at modernong siyong sa Paris, nakatayo si Elena sa harap ng isang bintana kung saan tanaw ang dahan-dahang paglubog ng araw. Hindi na siya ang babaeng may mga matang puno ng takot. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ngayon ay tanda ng tagumpay, karunungan, at higit sa lahat, ng ganap na paghilom. Ang Maestra Elena ay isa na sa mga pinakarespetadong pangalan sa mundo ng sining. Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal at karangyaan, ang kanyang puso ay nanatiling nakaugat sa lupang kanyang pinagmulan. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para sa isang espesyal na eksibisyon, ang unang lugar na kanyang pinuntahan ay hindi ang mansyon, kundi ang maliit at luma pa ring bodega ni Mang Isko sa Binondo. Ang amoy ng barnis at kahoy ay tila isang yakap na sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng mga anino ng kahapon, nakikita niya ang isang lalaking nakatunghay sa isang sirang lamesa. May mga pilak na ang buhok ni Gabriel at ang kanyang mga kamay ay may mga marka na rin ng pagtatrabaho. Wala na ang kislap ng mamahaling relo. Tanging ang dumi ng sining ang nakabalot sa kanyang mga daliri. Sinasabi ko sa iyo, Gabriel, kailangang dahan-dahan ang paghagod. Ang kahoy ay marupok, parang tiwala. Wika ni Mang Isko na nakaupo sa kanyang paboritong silya habang nakangiti nang makita si Elena sa pintuan.
Napatigil si Gabriel. Dahan-dahan siyang tumayo at sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay muling huminto para sa kanilang dalawa. Walang pagsusumamo, walang iyak, tanging isang malalim na pagkilala sa bawat isa. Elena, bumalik ka, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Lumapit si Elena at tiningnan ang lamesang ginagawa ni Gabriel. Ito ang mismong lamesa na sinipa at sinira ni Gabriel noong gabing pinalayas niya si Elena. Ngayon, ang bawat bitak nito ay puno ng ginto. Ang sining ng kintsugi na itinuro ni Elena sa kanya sa pamamagitan ng mga liham sa loob ng 5 taon. Natutunan mo na ang pinakamahalagang leksyon, Gabriel, wika ni Elena habang hinahaplos ang makinis na ibabaw ng kahoy, na ang mga bagay na pinakamasakit na nabasag ay siya ring may pinakamagandang kwento kapag nabuong muli. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena. Hindi ito ang paghawak ng isang may-ari, kundi ang paghawak ng isang katuwang sa sining ng buhay. Sa labas ang tunog ng ulan ay nagsisimulang pumatak, ngunit sa loob ng siyong, may init na hindi kayang pawiin ng anumang unos. Tapos na ang paghihintay ko, Elena, wika ni Gabriel. Hindi dahil nabuo ko na ang lamesang ito, kundi dahil natutunan ko ng mahalin ang bawat lamat na iniwan ko sa atin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Pinagmamasdan ng sining na binuo nila mula sa abo ng kanilang nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang magarbo at perpektong kasal, kundi sa isang tahimik at matatag na pagpapatuloy. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng sugat, kundi sa lakas na muling tumayo, muling magtiwala, at muling magmahal sa kabila ng lahat ng pira-pirasong pangako.